Ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya inaasahang ilalabas na ngayong linggo. Ang Court of Appeals naglabas na rin po ng freeze order sa mga ari-arian kaugnay sa flood control projects anomaly. Kaugnay niyan may nakalap pang report si Bombo Annalise Soberano. Inaasahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipapalabas na ng korte ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya sa loob ng linggong ito. Sinabi ng Pangulo na dahil dito ay hindi na magtatagal ang pag-aresto laban kay Diskaya. Naglabas na rin ng freeze order ang Court of Appeals sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na konektado sa iniimbestigang maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, sakop ng kautusan ang mga account at asset ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal bank accounts ni na Congressman Eric Yap at Congressman Ed Vic Yap at iba pang individual na iniimbestigahan. Ayon sa ulat, mahigit 16 billion ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Karamihan ay kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Kabilang sa na-freeze ang 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 sasakyang panghimpapawid na iniuugnay sa Skyyard Aviation. Giit ng Presidente, mahalaga ang freeze order upang maiwasan ang pagbenta o paglipat ng mga ari-arian at matiyak ang pagbabalik ng mga pondong pinaniniwalaang nawaldas, lalo na't nakalaan ang mga ito para sa mga lugar na paulit-ulit na binaha. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang araw po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze. 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Samantala, 8 opisyal naman ng Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental ang nagpahayag na sumuko sa National Bureau of Investigation kaugnay ng kanilang kinakaharap na kaso. Tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang investigasyon at pananagutin ang sinumang sangkot upang maibalik sa taong bayan ang pera ng bayan. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong. Ibinahagi din ni Pangulong Marcos ang ilang mahalagang bagay na dapat tandaan ng mga kabataan na nais pumasok sa politika. Sa teaser ng kanyang bagong podcast, ipinaalala ng Pangulo na ang pinakamahalagang dahilan bago pumasok sa serbisyo publiko ay ang maglingkod sa bayan ng isang pribilehiyo at hindi para magpayaman. Anya, ang tunay na mukha ng public service ay mahirap. Madalas walang papuri, pero sulit anya ito kapag may nababago ang buhay ng ating mga kababayan. Muli si Pangulong Marcos. Enter politics for the right reason. And there's only one right reason, to serve. There's no other correct reason. It's a thankless job, that's for sure. And a sleepless job. It's worth it. You know, it's worth it.
You know, when you see something change for the good, that you made it happen. Ikaw may, that changes your world. There's nothing better. There's nothing better than to help somebody outside of yourself, outside your family, your community, your country. May nagawa ka, nagbago yung buhay ng tao. Can you imagine, binago mo yung buhay ng tao? What a... Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.